ayon sa kalooban mo. Mag-utos ka, Panginoon ko, dagling tatalima ako. Ipagkaloob mo lamang ang pag-ibig mo, ang lahat ay tatalikdan ko. Mula sa iyo ang lahat ng ito, muli kong handog sa iyo. Patnubayan mo at paghari ang lahat ayon sa kalooban mo. Mag-utos ka, Panginoon ko, dagling tatalima ako. Ipagkaloob mo lamang ang pag-ibig mo, ang hatay tataldan ko. Salamat po, Ama. Salamat po sa iyo. Salamat po, Nanay Mirna. Napakaganda ng iyong awit. Galak na galak ang Ama sa iyo at sa atin lahat. Ang isusunod ko naman po na maghahayag ng kanyang sasabihin ay ang kapatid na Teacher May. Isang pagpalang umaga po sa ating lahat. Sa gabing ito, buhay po ang Diyos. Amen po. Nadama ko na po na kayo tatawagin ni Tata Amang. At ito po ay sa kapahintulutan po ng lahat ay hinihingi ko po sapagkat kadalasan po paggawain ng gabi, kami pong tatlong magkakatabi po doon ay nagbibiruan. Subalit nga po sabi, tayo po hindi nakikipagbiruan. Di ba na yan na po? Naririnig po ng Ama ang aming mga sinasabi, sinasambit. Nagbibiroan po kami na pag ako po'y tinawag, kakanta po kaming tatlo. Malakas po ang loob ko sapagkat choir po yung dalawa, magli-lip sync lang po ako. Sila po yung kakanta na po. Sabi ko, pag talaga kalooban ng Ama, tatawagin ako. Kaya tinatawag ko po ang kapatid na Tita Dory at kapatid na Ate Beth. Palakpakan po natin sila. Kasi po sabi ni Ate Beth nung minsan po kakanta, dapat po kami, hindi po ako tinawag. Nung minsan naman po hindi naka-uniform si Ate Beth. Nung sumunod naman po, sa birthday na lang daw po ni Tita Dory kahapon, wala daw po ako kaya hindi sila kumanta. Ngayon, kumpleto po kaming tatlo. Mag-lip-sync lang po ako, Mami. Sila po yung kakanta. More na agad si Tita Pearl. Hindi ko po alam yung kanta. Opo. Sabi ko nga po, kasi pag kami po magkakatabi doon, lagi po kami nag-uusap na aawit kami tatlo. Kung sino po yung tatawagin, sabi ko nga po, naririnig ng Ama yan, darating yung takda na magkakatotoo yan. Pero kapag sabi ko nga po, kapag itinakda yun, natalima po kami kahit na liko-liko yung boses namin, pero ito po kasi talaga ang nararamdaman namin para sa Ama. Sa tuwin ay galak ang binabahagi niya, kaya dapat lamang napapurihan at pasalamatan siya. Hindi ko po alam yung kanta. Tatalikod po tayo. Huwag niyo na pong pakinggan yung Opo, yung boses. Ano po, yung lyrics na lang po.
Salamat din sa lahat ng pangako mo. Tinupad mong lahat ito sa buhay ko. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan at bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Salamat sa'yo, aking Panginoong Jesus. Tagumpay ng siyang dulot mo sa buhay ko. Salamat din sa bigay mong galak sa'kin. Bagamat kung minsan may dilim, may galak pa rin. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan at bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan at bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Salamat po. Purihin ng Diyos. Sabi nga po, sabi po namin, kapag umawit kami, baka po mawala yung paggalang sa amin dahil Hindi po sila umalis. Subalit sabi nga po, bakit kami mahihiya sa tao kung ang nais namin papurihan at pasalamatan ay ang Ama? Di po ba? Sabi nga po ay wala sa tinig, kundi yung inaawit mo ay kapag nasa puso mo at totoong inaalay mo sa Kanya, alam ko po nakalugod-lugod sa Ama ito. Muli po, maraming salamat. Maraming salamat po. Dalawa-dalawa ng mic ko ngayon. Talaga pong napakahiwaga ng Panginoon. Dahil po, yung po palang mga pinatatawagan niyo sa akin, talagang
nakahanda ng umawit. Ngayon naman po, tatawagan ko po ang ating Mother of the House. Salamat, Ama. Purihin dakilain ng ating Panginoon. Sadyang bawat minuto, bawat segundo, kapag nadarama mo ang Diyos, hindi mo maaaring itago ang galak, kundi sa tuwin ay kailangan maihayag mo ang kagalakan mo tungkol sa Diyos. Ang bawat hiwaga ng ating Panginoon na hindi kayang sukatin. Ito po ay hindi nakaligtaan kong ibahagi ng mga nakaraang araw, subalit itinakda, bakit pinaisip sa akin. Pagkalagpas po ng anniversary, siguro mga Webes yun, Miyerkules wala tayong pasok, Webes, tumawag ang aking anak, si Abby. Nasasakyan, paalis kami papunta dito. Sabi niya, Ma, idulog mo naman ako. Pinatatawag ako sa ospital sabi niya, imi-medical daw ako. Kinakabahan ako, sabi niya. Diyos ko, sabi ko, Ama, sabi ko, bakit daw anak? Hindi ko nga alam biglang-bigla. Ano po? Di sabi ni kapatid na Pearl, wala yan, hindi siya pabayaan ng Ama. So habang naglalakbay kami patungo sa dakong ito, tinitiim ko po sa puso ko na, bakit kaya biglang pinatawag ang anak ko? Siyempre, pag anak na ang pinag-uusapan, ang magulang sigurado, andun na yung pag-aalala, bakit? Ang anak ko hindi rin niya alam bakit siya pinatawag. Ang sabi lang, magpa-medical daw siya. Pagdating po sa ospital, sabi po sa kanya nung kanyang madre, yung pinaka-head, within 7 days, uwi ka ng Pilipinas. Yun po yung sabi sa kanya. So, para nakinabahan yung aking anak. Diyos ko, sabi niya, bakit kaya? Bakit kaya? Bakit anong problema? Kasi wala kang medical. May medical ako. Sabi niya, may medical ako bago ako binigyan ng pass. Yung pass uli na, kumbaga yung renew ng pass nila. Pagdating niya po yun sa HR, alam po ang sabi, mayroon pala, sorry ha. Bang Diyos, alam niyo po, sarap batukan. Ano po? Bilang pagkatao, yung stress na ginawa ng demonyo, na ginamit po yung mga tao na wala silang alam kung paano. Yan po, alam niyo po, nagnilay ako. Sabi ko, sabi ni Pearl, sabi ko, sa'yo, patag ka lang. Siyempre, magulang ako Mararamdaman natin, pag ang anak natin ay nasa seizable situation, mararamdaman po yun ng ina, kahit malayo. Basta tumawag lang sa'yo, Ma. Mararamdaman po yun ng ina. Pagkatapos, pagdating doon, sasabihin sa'yo, sorry ha, mayroon pala. Binulag pa ng demonyo. May ba ang Diyos? Mga kapatid, bakit ka po ito pinabahagi sa akin? Ibahagi mo, anak. Yan ang katotohanan. Hindi ka mapasok ng kalaban, papasukin ng iyong mga minamahal. Kaya kung ikaw ay magigitla at hindi ka pang hahawakan ng Ama bilang espiritu na sa katawan mo mananahan, sigurado magigitla ka. Aalalahanin mo bakit siya pauwiin. Subalit salamat sa Ama. Sabi mo, anak, di sorry daw. Ando nakita nila, paghalungkat nila, tumambad yung aking medical. Clear ako. Ay ba ang Diyos? Mga kapatid, yan po yung mga pangyayari na simple lang, na nabibigyan namin ng pansin na ginagawa ng Diyos para sa aming buhay. Mula na ang madako po kami sa dakong ito, lahat po ng mga kaganapan, maliit man o malaki, binibigyan na po namin ng kaukulan na gawa ito ng Diyos. Bakit niya niligtas? Subalit kung wala nga sa Panginoon, yung stress na kinamtan ng bata, paano siya mapapatag habang naglalakbay? Paano kung may mangyari? Naglalakbay, nag-iisip, ano kayang problema? Ano kayang problema? Pagkatapos sasabihin sa'yo na, sorry ha, mayroon pala. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, yan po ang biyaya ng Diyos sa dakong ito. Mga hiwaga na, sabi nga ng ating mahal na Apo, kung wala ka sa Diyos, lalo't ang pinag-uusapan ay mga minamahal mo sa buhay, hindi ka na mapanatag. Lalo na po ako. Siyempre po, single parent po ako, wala pong nag-aaruga sa aking anak, kundi ang Diyos. At ang mga salamat sa Ama, yung mga kapwa po, kapatiran din po, anak ng kapatiran, kapag nagkikita-kita po sila, para silang magkakapatid, hindi na po malayo yung damdamin. At syempre po, yung mga bukas sa espiritu at nananalig sa dakong ito, doon mo mararamdaman yung pagkalinga. At higit sa lahat, ganun pala, totoo po pala, na kapag ikaw pala lumingap sa kapwa mo, malayo man ang minamahal mo, lilingapin din sila ng kapwa nila. Amen po ba yun? Opo, sapagkat dumating po sa punto na, sabi ko sa aking anak, birthday po niya yun, Ma, sabi niya, hindi ako lalabas, sa bahay lang ako. Subalit, sabi ko, anak,
Bakit? Wala akong pera eh. Ganun po yun magbiro. Ay sige, dyan ka na sa bahay, magpahinga ka na lang, ang lalim na eyebag mo. Alam niyo po, sinusurpresa po siya ng mga kaibigan niya para pagalakin na isang papuri pasasalamat na pinasasalamat ko sa Ama na yung hindi ko magampanan sa aking anak, ginagawa ng kapwa ko. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, yan po yung mga benepisyo. Bakit kailangan nating kilalanin ng Diyos? Yan po yung mga kaganapan na hindi natin magawa sa ating mga minamahal, lalo na't malayo, subalit nagagawa ng Diyos sa paggamit din po niya ng mga tao. Amen? Kaya, bawat araw po, isa po yun sa mga treasure na nasa puso ko, na ang hirap po tumalikod sa Diyos. Yung mga benepisyo po na ganyan, hindi na makakamtan sa kapwa-tao mo. Kung ang kapwa-tao mo magbibigay sa iyo 1 beses, 2 beses, hanggang 3 beses, maaari ka nilang pagsawaan. Subalit ang Diyos, araw-araw ka mang humingi, kung tapat ang puso mo, hanggang nabubuhay ka, hindi kanya pagsasawaan. Buhay pa ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, yun po yung, sabi ng isang alagad kanina, Mami, natitigan kita ngayon, hindi ka tumatanda. Buhay pa ba ang Diyos? Isa rin po yan sa mga benepisyo na mahalata ba sa mga alagad na may mga dinadala? Na sabi nga, naalala ko po, Mami Beth, wala ka man, at alam ko nakikinig ka, ibabahagi kita. Sabi ni Mami Beth po kanina, alam mo, Mother, kapag pinagmamasdan ko po yung may mga edad, parang hinihingi ko sa Diyos, huwag na akong abutin ng 80. Ayoko nang abutin ako ng 80. Alam niyo po, sabi ko kay Mami Beth, kinontra ko. Mami Beth, ng panahon nila Moises at nila Abraham, inaabot sila ng 100 ang mga edad hanggang 300. Hindi mo ba alam na ang pangako ng ating Panginoon, kapag mananatili kang tapat sa Kanya, kahit mag 100 ka, bata pa rin ang mukha mo? Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo! Tingnan nyo nga po ang mahal na apo. Tumatanda po ba ang mahal na apo? Hindi siya tumatanda. Amen? Mahal na apo, ipapahayag ko po kayo, hindi siya tumatanda. Kaya yung mga nagsasabing, akala ko si Apo Kunching matanda na, ang ganda pala, ang bata pa rin niya hanggang ngayon. Buhay po ba ang Diyos? Yan po yung mga benepisyo, mga kapatid. Hindi mo na kailangan magpabelo, patawal, hindi mo na kailangan pakalayan, kundi sa hiwaga ng ating Panginoon, nababanat na ba yung mga na-stress na po yung mga mukha mo, na sabi nga, kahit may pinagdaraanan kang wala silang kamalayan, pagtalikod ng screen, dumadaan ka pala sa butas ng karayom. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, yung binabahagi ko po sa inyo, galak na dulot ng Panginoon sa dakong ito. Sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching, na sa bawat araw ay nadarama, puspos ng kagalakan, hindi napapagal, at yun po yung pinasisilay ng Ama na kailangan natin tularan. Amen po ba yun? Na sa bawat araw, oo nga naman, halimbawa wala kang gatas, tatawagin ka, bibigyan ng ating Panginoon. Po, napakaraming access ang ating Panginoon sa paggamit po niya sa tao. Amen? Kaya, kung makikilala lang po ng lahat ang kalooban ng ating Panginoon, hindi po pala mahihirapan na kailangan magmakaawa ka sa taong, bigyan mo ako ng ganito. Sa Diyos ka lang humingi at dumulog, gagamit siya ng tao para bigyan ka. Buhay po ba ang Diyos? Opo, totoo po yung sinasabi ko po sa inyo. Sapagkat, doon po nabubuhay ang mga alagad. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sabi ni Nanay Myrna, hindi ko na inaasahan na ganito, kagaya nung dati. Sapagkat alam na ng Diyos na mayaman ka. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Wala pong pagdaramdam kung hindi may maabutan ng biyaya ng ating Panginoon. Sapagkat ang lawak ng pangunawa, naroon na may ibibigay sa iyo ng Diyos. Kung hindi ka nabigyan ngayon, bukas sigurado bibigyan ka niya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, yung simula po pa po kanina, ang pagbabahagi po ay lantaran po, sabi nga ng ating Panginoon, kung walang maghahayag ng kanyang katotohanan, kung paano siyang tinanggap, at katatakutan ay hayag ang katotohanan, paano naman si God? Amen po ba yun? Naghihintay kaya siya? Nabamasid siya? At tinitingnan niya yung mga anak niyang nagpupuri sa kanya at pinangangalandakan ng kanyang pangalan. Kaya habang pinangangalandakan mo ang kanyang pangalan, patuloy kanyang gagamitin sapagkat alam niyang madaldal ka sa kanya, hindi sa tao. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo. Kaya bawat araw, Ama, nakatupad na naman ako. Salamat sa mga biyaya mo. Kung wala kang pinatupad maghapon, wala akong sasabihin. Amen? Subalit salamat sa Ama. At pinatupad niya, kaya may sinasambit po sa inyo. Kaya mga kapatid, nawa po sa bawat araw, sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, na totoo po, mapapasayaw ka talaga sa galak. Amen? Mapapasayaw ka sa galak.
kung paanong kumilos ang ating Panginoon. At sadyang doon mo makikita na walang kulang sa Kanya. Amen? Wala siyang kulang. Laging sobra. Sa tao, kapag sobra, masama. Sa Diyos, kapag sobra, ang sobra sa Kanya pagmamahal. Amen? Subalit, ang pagmamahal na ito, hindi nakakalason, hindi nakakasira, kundi lalong higit na magpapakilala ka sa Diyos sapagkat naramdaman mo ang Kanyang wagas na pagmamahal. Buhay po ba ang Diyos? Kaya bawat araw po, eto po, totoo po yun. Bakit nga ba hindi tumatanda ang mga alagad? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Mayabang po ba kami? Para sabihin namin hindi kami tumatanda? Parang hindi naman kami mayabang, ano po? Sapagkat, sabi nga, ganun po talaga eh. Kung hindi po kami pagagandahin ng ating Panginoon at aayusin po yung aming, may nagbibigay sa amin ng uniform, may nagbibigay po sa amin ng libreng lipstick, may nagbibigay po sa amin ng libreng pabango, kumpleto po ang Diyos. Kaya pag naglingkod po sa Diyos, hindi mo talaga siya iiwanan, sapagkat yung hindi mo kayang bilhin, ibibinibigay sa'yo ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Opo. Hindi ka ba makabili ng chocolate? May mga umuwi galing abroad. May dalang chocolate, naalala mga alagad. Eto, hati-hati kayo, kahit tigdalawa, ang saya-saya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At masarap pa. Bakit? Sapagkat yung hindi mo binibili na binigay sa'yo ng bukal, mas masarap. Amen po ba yun? Mga kapatid, yan lang po yung mga simple na mga pahayag na bakit nag-uumapo ang aming puso. Baka sabihin nyo, materyoso siguro si kapatid na Marisa. Hindi. Kasama po kasi yun sa pagbibigay ng Diyos. Kapag ginusto mo siya, kapag minahal mo siya, kapag kinilala mo siya, pangalawa man yung material na bagay, sigurado hindi kanya titiisin. Buhay po bang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po bawat araw, sabi ko nga po, napag-usapan po namin sa taas, Ama, napakabuti mo naman. Kahit sa'yo pwede mag-demand. Amen? May magtatanong sa'yo, ano bang brand ng pabango mo? Sasabihin mo, naku, yung brand na gusto ko, ang mahal eh. Hindi ko mabili. Hindi, sabihin mo lang. Ibibigay ng Diyos sa'yo. Ay po ba ang Diyos? Pag dumating, ibibigay sa'yo. Paano mo sasabihin na kung hindi siya pinagharian ng Diyos? Kung sa bilang pagkatao, hindi kanya bibigyan. Subalit dahil ang Diyos ang naghari din sa kanya at pinadama ng Diyos na gusto mo, nag-ugnay ang kapwa-espiritu, kaya naglapat. Nalaman ng Diyos kung anong gusto mo. Buhay po bang Diyos? Sana po, mabigyan po ito ng pansin ng lahat ng anak ng Ama, na ang pinakamaliit o malaki man na ibinigay sa iyo ng Diyos, na gamit ang kapwa mo, sigurado mula yun sa Kanya. Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, ito po yung iiwanan ko po sa inyo. Bakit nga ba inaayawan si God ng marami? Sabi nga nila, at sinambit ng Banal na Espiritu, mahirap maglingkod. Alam niyo po, dati yan din po ang tanong ko, paano kami maglilingkod? Paano? Yun po yung tanong. Subalit hindi po pala. Alam niyo po ang tanong, Ama, bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ganun pala masasambit mo, bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Amen po ba? Kaya mga kapatid, sadya nga pong hindi po ganun pala. Kaya tanggapin nyo lang po yung mga pagsubok. Laban lang. Tanggapin nyo lang po pagkatapos nun, sigurado galak. Sinakal ka ba ni kalaban? Sigurado kapag nakalaya ka, ang sarap ng pakiramdam. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, purihin, dakilain ng ating Panginoon. Yan po ay isang pagpapahayag ng pag-asa na may maaasahan tayo sa Diyos. Pagpapahayag ng pag-asa na hindi kikilalanin ng Diyos kung ano yung taglay mo, kung anong pinagtapusan mo, kung ano, may pera ka ba, hindi kanya kikilalanin sa ganon. Kundi ang kikilalanin lang sa iyo ng Diyos kung gaano katapat ang puso mo sa Kanya at ibibigay niya ang lahat para sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po upang, sabi ko nga sa aking kapatid na Pern, oo nga naman, bakit hindi nga natin i-enjoy yung buhay natin? Pag may pera ka ngayon, di kumain ka sa gusto mong kung kainan. Pag halimbawa, yung pera mo na yan, hindi mo ginamit at mamaya namatay ka, sayang lang. Amen po ba yun? Ang makikinabang yung hindi naghirap? Buhay po ba ang Diyos? Kaya enjoy nyo lang buhay. Enjoy nyo lang po. Yun po yung panuntunan po namin ng mahal na apo eh. At yung mga kapwa ko alagad, enjoy lang natin ang buhay. Kasi pagkat pinauunawa po ng Panginoon yun, i-enjoy mo ang buhay anak, sapagkat yan ang pinagkaloob ko sa iyo. Huwag mong alalahanin ang bukas, sapagkat sa panalangin na Ama namin, kompleto na lahat. Bigyan mo kami ng kapagkain araw-araw. So kung araw-araw mo yung babanggitin, bibigyan kanya araw-araw ng pagkain.
At may bonus pa. Lagi kong sinasambit, kumatok ka, ikaw ay bubuksan. Maghanap ka, ikaw ay makasusumpong. Ano pa? Walang kulang. Kaya mga kapatid, nawa po, madama nyo po na siguro sasabihin nyo, totoo kaya? O totoo po eh. Totoo po talaga. Totoo. At isa pa alam nyo po, hindi pa hihintulutan ng Ama na magmakaawa ka sa kapwa mo. Ikukusa sa'yo sapagkat inatasan sila ng Diyos. So isang patotoo na kaya inatasan sila ng Diyos, nadama ng Diyos ang damdamin mo. Ginamit lang ang kapwa mo. Buhay po bang Diyos? Kaya hindi pa ako nahihiya sa ganun. Kapag kinusa sa akin na ibinigay ng kapwa ko na galing sa Diyos, hindi po ako nahihiya. Galak na galak po ako sapagkat masarap pong tumanggap at masarap din ibigay. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, ang dami na po. Samot-sari na. Subalit katotohanan po ang sinabit ko po sa inyo sapagkat ito po yung aking nadarama na bawat araw, sabi ko nga kay kapatid na Pearl, napaka-perfecto ng plano ng Diyos. Ngayon, hindi mo malalaman bakit niya yung pinatupad. Subalit habang umuusad ang araw, nakikita mo na kaya pala ito ang pinaganap ng Diyos sapagkat ikaw palang magbibinipisyo. Amen po ba yun? Opo. Ikaw ang magbibinipisyo. Dahil alam na niya ang magaganap sa iyo sa susunod pang panahon, ikaw hindi mo alam. Subalit ang Diyos na may alam, naka-organize na po yan sa Kanya. Nakaparte-parte na yan sa Kanya. Kaya huwag kang magtanong, bakit hindi mo ito binigay sa akin? Alam na ng Diyos yun. Bakit hindi niya binigay? Subalit ikaw naghihintay, at sa tuwina ay matama na maghihintay, sigurado, kaya pala, yung hinihingi ko pala, kaya hindi ko natanggap nung araw na yon, may higit palang ibibigay sa akin ng Diyos. Buhay po bang Diyos? Sana po, ganun po ang magiging pag-iisip ng bawat isa upang huwag makapasok si kalaban. Si kalaban walang ibibigay. Ang ibibigay ni kalaban sa iyo, panghihina, kalugbukan, pagdaramdam, ang pangit mo. Buhay po ba ang Diyos? Subalit ang ating Panginoon, ang ibibigay sa iyo, galak, kapayapaan, at sigurado, babata ka ng 10 taon, kagaya ng mga alagad at ng mahal na apo. Muli po, magandang umaga po sa gabi ito. Salamat po, Mother. Totoo po talaga, ang lahat ng naglilingkod dito, gumaganda, hindi tumatanda. Alam niyo po, si Mother, nabutan ko na, ako po mag-apat na taon na rito. Pero nung makita ko si Mother, hindi ganyang kabata. Mas bata pa ngayon. At saka si Nanay Mirna. Si Nanay noon matanda na kako Ngayon dalagang-dalaga pa. Ang susunod ko po, noon po hindi ko po siya akalaing umaawit. Pero noon pong ako po nung minsan AMC, umawit po siya. Si kapatid pong JR. Salamat. Salamat po. Isang magandang umaga po sa gabing ito. Buhay po bang Diyos? Hindi po ako nakahandang umawit Pero punong-puno po ng awit yung puso ko kasi po nagmimithi po akong matawag. Buhay po ang Diyos. Kahit nakatago ka pala, kapag ka gusto ng Ama, tatawagin ka. Kagaya po kaninang umaga po, napakaganda ng tema ni Tita Per na talagang pakinabang dito sa dakong ito. Ano nga ba yung naging pakinabang natin sa dakong ito? Yung na ibinigay ng Panginoon. Doon po ako laging nagsusimigaw yung ibinibigay ng Diyos sa dakong ito. Na kapag matama nating tinatanggap yung mga banal na salita, at yung mga tumitindig sa dakong ito bilang binibigyan lamang ng banal na Espiritu sapagkat wala nga pong ipapahayag kung hindi ka nakakagawa o binibigyan ng banal na Espiritu. Yun po ang katotohanan, kaya napakabuti po ng Panginoon dahil sa bawat araw nagbibigay siya talaga na kung ano yung bawat ginagawa mo,
nabibigay ng kahulugan ng banal na Espiritu, higit lalo po sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. Kung gaano kabilis ang banal na Espiritu na magbigay ng kapahayagan na hindi kaya ng tao. Doon ko po napagninilayan na kung paano nga naghahari ang banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. Maski kayo po, kapag ka po tinignan nyo at pinagnilayan nyo at sinurin nyo kung gaano kabilis ang katalinuhang ibinibigay sa mahal na Apo Kunching, doon nyo po mapapatunayan na napakabuti ng Ama sapagkat Espiritong Banal sa tuwin na laging nandirito. Sa bawat araw na ginagawa ng Panginoon, mga kapatid, sa dakong ito, talagang masasabi ko, bawat tinatawagan niya, iba-iba. Kung paano ang tao sa bawat araw may iba, may bago, ganun din ang Panginoon. Sa bawat araw may iba, may bagong ipinapahayag upang makapagtibay sa ating lahat. Bakit nga po ba ganun ang isang tapat na naglilingkod? Sabi nga ni Mother, parang hindi tumatanda sapagkat yun po ang katotohanan. Noon po kasi naalala ko po nung nag-mission sa Pinagbarilan, meron pong isang nakatabi ako doon na isang dating tagasunod na matagal nang hindi sumusunod na tinuran niya na bakit daw si Apo Kunching hindi nagbabago. Gayong 8 taon na po ata, kung ilang taon nang lumipas, nasabi ko po talaga sa kanya na ganun po talaga ang naglilingkod sa Panginoon. Kasi po, hindi ka napupuno ng stress. Kapag ka po ang banal na Espiritu ang lumilibang sa kaisipan mo, bawat araw talaga patag ka. Bawat araw may lakas ka. Bawat araw ibibigay sa iyo yung talino. Bawat araw itinuturo niya po talaga. Kasi po kaya ako nasasabi yon, ganun po ang nagaganap sa akin kung minsan na talagang kahit na ano po yung ginagawa ko, kapag nangungusap ang Espiritu sa iyo, hindi ka napapagod, hindi ka napapagal. Lumilipas yung oras, hindi mo namamalayan, subalit talagang isa lang po ang gusto ng Panginoon. Kapag ka sa Kanya na, bitawan mo na lahat, ano man ang ginagawa mo. Bitawan mo, iwanan mo, sapagkat yun, pwede mong balikan. Subalit yung masasayang na matatanggap mo sa dakong ito, hindi mo na pwedeng balikan, kundi kinabukasan mo, muli maririnig. Kaya nga po ako sa bawat araw talaga, ayokong maliban. Ayokong masayang yung mga pahayag ng banal na Espiritu. Na doon ako nagpok at doon ako kumukuha ng lakas na masasabi ko po sa buhay ko na iyon ang pinamumuhay ko sa bawat araw na sa kabila ng, alam niyo po mga kapatid, sa hindi po palahad lang yung wala ka mga material na bagay. Sapagkat ang nagbibigay po talaga ng lakas ang Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu na nagtuturo sa dakong ito. Na kung paano nahuhulugpasan mo, kagaya po sa buhay naming mag-asawa, parehas kaming lingkod, wala kaming hanap buhay, napakabuti ng Panginoon. Bakit po? Gumagawa po siya ng paraan. Binibigyan kanya ng konting hanap buhay na siya ang nangangalaga. Naiwanan mo man, alam niyo po, totoo po yung sinasabi ng Panginoon. Na kapag ka iniwanan mo yung isang bagay at iniyalay mo sa Kanya, na siya ang pinahigitan, na siya yung higit na binigyan mo ng importansya, nakita ko po yung pagkilos niya sa amin. At batid po ng kabiyak ng puso ko yan na kung paano mo iniiwan yung mga bagay na ibinigay sa iyo ng Panginoon at naibigay mo na yung kailangan niya, siya po ang nangangalaga talaga. Ganun po ang kumilos ng Panginoon. Talagang, alam niyo po, tanggapin lamang po natin. Tanggapin lang natin sa puso na may Diyos na buhay. Sapagkat sa dami po ng tao, mga kapatid, gaya po nung tinurang kanina na bakit nga ba hindi makilala ng tao ang Panginoon? Sadya pong napakasayang talaga. Sapagkat sabi nga nung mother of the house, bakit ngayon lang dumating ang Panginoon sa buhay ko? Na hindi mo makipagpapalit po talaga lahat ng bagay sapagkat yung dating buhay ko at yung buhay ko ngayon, pinagnilayan ko parehas at
mas mainam yung naglilingkod sa Panginoon. Sapagkat lahat ng bagay na iniiwanan mo, lahat ng bagay na nawala sa iyo, pinapalitan niya at ginagawa niya ng paraan kung paano ka makakapaglingkod sa Kanya. Yun po ang isang hiniling ko sa Panginoon. Bigyan niyo po ako ng ikabubuhay na hindi maapektuhan yung paglilingkod ko sa inyo. Ibinigay po ng Panginoon kasi po 2012, nung isuko ko po yung hanap buhay ko na bilang isang mag-iitik, nagpapastol sa bukid, may sarili akong konting alaga na nauubos po yung panahon ko ron buong taon. Subalit ako isang lingkod na madalas mas pinahihigitan ko yun, subalit dumating po yung takda na ibigay na ng Panginoon yung kalayaan na hiniling ko po sa Kanya. Ganun po kabuti ang Panginoon, talagang masasabi ko na kapag hiningi mo pala sa Kanya anumang bagay, kapag makakabuti sa bawat isa sa atin, walang hindi ang Panginoon, ibinibigay po niya talaga. Kaya po sa ating lahat, mga kapatid, alam ko ang bawat isang nakikinig sa dakong ito ay nakikinabang. At ang bawat isang tumatanggap at nagsasabuhay ay higit pang nakikinabang ang kanyang sarili. Sapagkat bilang kayo mag-asawa o bilang kayo magkapatid sa laman, yung ibinibigay sa ng Panginoon, pwedeng hindi niya matanggap. At yung ibinibigay sa kanya ng Panginoon, pwedeng hindi mo matanggap. Ganyan po ang paglilingkod, may kanya-kanya po tayo. Hindi po mo kayo magkapatid o magkabiyak ng puso. Talagang nasa kanya-kanya po tayo. Kanya-kanya tayo ng kaligtasan, kanya-kanya tayo ng pagtanggap, at higit sa lahat mga kapatid, kanya-kanya po tayo ng pakinabang na magmumula sa Panginoon. Muli po, magandang umaga sa gabing ito. Salamat po. Totoo po yung sinabi ni kapatid na JR. Makinig lang po tayo ng tapat at maglingkod sa Panginoon. Pagkakalaw po. Kanina po punta po kami nung misis ko sa SS. Talaga pong napakabuti ng Diyos. Sa linggo po, bibigay na sa akin yung pensyon ko sa SS. Tatawagan ko naman po, sigurado po, ito talagang pinatatawag ng Panginoon sa akin dahil po, yung po palang lahat ng tinatawagan ko, talagang nagmimiti na tawagin sila. Yun po, talagang itinuro sa akin ng Panginoon na sila ang tawagin ko para maghayag at umawit. Ang tatawagin ko naman po ngayon ay si kapatid na Annalyn Bunso. Isang mapagpalang umaga po sa gabing ito. Lahat daw po na tinatawag ni tatay ay nagmimiti. Amen, Lord, nagmimiti din po. Ano po? Di lang po ako makadilat kasi itong anak na Mary Rose, sinaplos po ako ng Vicks dito po sa talukap ng mata. Kaya po, siguro sabi ni Lord, pumikit ka na lang. Anyway po, para po sa inyo lahat. Siyempre sa ating Panginoon. Yahweh, alam kong ika'y naririto. Lagi na sa tuwing na sa tabi ko. Sa kapahamakan, iniligtas ako sa buhay na walang hanggan, akay-akay mo. Puso ko yung
sinasiyasat, batid mo ang lahat-lahat. Ang aking mga panlulumo at ang aking mga pagtayo, kamay ko'y lagi mong tangan kahit sa pingit ng kamatayan. Yakap mo ako sa iyong bisig, kanlungan ko ang iyong pag-ibig. Yahweh, alam kong ika'y naririto, lagi na sa tuwing nasa tabi ko. Sa kapahamakan, iniligtas ako sa buhay na walang hanggan. Akay mo. Pag-ibig mo'y saan tatakasan, sa rurok ng langit kailanman. Ikaw ang kakapay, saan man ako maglakbay, sa ningning man ng araw, bawat umaga ko'y ikaw. Yakap mo ako sa iyong bisig, kanlungan ko ang iyong pag-ibig. Yahweh, alam kong ika'y narito, lagi na sa tuwing nasa tabi ko. Sa kapahamakan, iniligtas ako sa buhay na walang hanggan. Akay mo. Sa buhay na walang hanggan. Akay mo. Amen po ba? Amen ba ang sinasambit ng awitin? Ano po? Napakagandang po. Amen po ba? Nandito na po ang ating mahal na Apo Kanching. Maraming salamat po. Napakaganda ng awit ni kapatid ni Annalyn. Di po ba sabi niya kanina lahat ng tinatawag ng Ama ay talagang nagmimithi na umawit o maghayag ng share. Ako naman po noon pa po ako talaga mithi na umawit. Hindi po ako natatawag. Sasamantalahin ko na po ngayon, kagaya po nung tatlo kaninang umawit na pag daw po sila natawag, maghahandog sila ng awit sa Panginoon. Ako naman po, maghahandog ng awit sa kinalukdan na si Apo Kanching. Kaya lang po, hindi po ako makaawit pagka hindi po kasama si kapatid ni Alan. Kasi po, talagang hindi naman po ako mga awit Kaya lang po talaga, gustong-gusto po ng aking damdamin, ng aking puso na makaawit sa Panginoon. Dahil po sa biyayang pinagkakaloob po sa akin, kahit po sa awit, ay makapaghandog ako sa Kanya. Kapatid na Alan, yung kapag ikaw ang aking kasama,
Sinasamantala ko na po kasi po ako po ngayong MC ngayon, kaya ako po yung makakatawag sa aking sarili. Talagang totoo po yung sinabi ni Mother kanina na ang mahal na apo hindi tumatanda, lalong gumaganda. Aking kasama, ako ay masaya. Kapag ikaw ang aking kasama, ako ay masaya. Sa'yo, sisigaw Sa'yo, ngalan mo, Jesus. Sisigaw sa'yo, magpupuri sa'yo. Ikaw ang kaligayahan magpakailanman. Kapag ikaw ang aking kasama, ako ay masaya. Kapag ikaw ang aking kasama, ako ay masigla. Aawit sa'yo, sasayaw sa'yo, itataas ang ngalan mo, Jesus. Sisigaw sa'yo, magpupuri sa'yo. Ikaw ang kaligayahan magpakailanman. Aawit sa'yo, sisigaw sa'yo, itataas ang ngalan mo, Jesus. Sisigaw sa'yo, magpupuri sa'yo. Ikaw ang kaligayahan magpakailanman. Aawit sa'yo, sasayaw sa'yo, itataas ang ngalan mo, Jesus. Sisigaw sa'yo, magpupuri sa'yo. Ikaw ang kaligayahan magpakailanman. Aawit sa'yo, sasayaw sa'yo, itataas ang ngalan mo, Jesus. Sisigaw sa'yo, magpupuri sa'yo. Ikaw ang kaligayahan magpakailanman. Ikaw ang kaligayahan magpakailanman.
Ikaw ang kaligayahan magpakailanman. Salamat po, Ama. Muli pinalakas po ang aking loob. Masarap pong umawit sa Panginoon kahit pangit po ang boses ko. Pero ang nagdadala po, ang kapatid na Alan. Kayo po, ma'am, baka gusto niyong magbahagi sa inyong dalawa. Wala po. Sino po yung gustong hapon? Tumayo na po tayo at awitin po natin ang tinuro ng ating Panginoon.